Good evening po. Magandang gabi sa inyong lahat. Nawa ay nasa mabuti tayong kalalagayan. Opo. Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Okay, welcome po sa ating midweek service. Kumusta po kayo mga kapatid, no? Sa lahat ng sumusubaybay, mapa Taiwan o Pilipinas, nawa ay nasa maayos kayong kalalagayan. At patuloy po tayo na nagtitiwala na ang Diyos natin ay mabuti at mabuti ang kanyang hangad para sa bawat isa. Okay. So, good evening po, Ate Lucille. No? Ah, good evening po sa inyo. I hope na I hope na malinis o malinaw ang ating session ngayong gabi ito. So magandang gabi sa atin lahat. Nagpapatuloy po tayo sa series po ng Book of Genesis. So magandang gabi po Ate Ellen, Ate Isabel. So, hopefully ay hindi gaanong mainit yan sa inyong lugar, Ate Isabel. No? Okay, salamat po. At siguro pwede na tayong mag-umpisa at buksan po natin ang ating midweek service sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon at dakilang Diyos, sama naming mapagpala, dalangin namin o Diyos na kami samahan mo, gabayan ninyo, at patuloy po nawang maitaas ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. Kami po'y lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Patuloy naming hinihiling ang iyong divine intervention sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bansa, Panginoon, na sa mga namumuno, mga nakapwesto. Dalangin namin, Panginoon, ang iyo pong mapagpalang kamay ang gumabay at patuloy kayo, O Diyos, ang gumalaw at kumilos. Kaawaan niyo po ang aming bayan. Sa pagkabahabahagi, dalangin namin, O Diyos, na ang katotohanan mo, ang katwiran at katarungan, Panginoon, ay mangyari. Hinihiling din namin, Panginoon, ang pagkilos mo, O Diyos, sa bansang Taiwan na patuloy po itong magkaroon ng kapayapaan, kalayaan, O Diyos, at kaunlaran. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. At sa ngalan po ni Jesus, dalangin ko po na maibahagi ang iyong salita ng totoo, ng malinaw, at ang banal na Espiritu ang magbukas sa aming mga puso at isipan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Na po. At salamat sa Diyos at naririyan po kayo. Kung wala kayo rin, di ako lang mag-isa rito. No? So magandang gabi po, Ate Princess. Okay. Po.
Ate Pemales, Ate Maan, magandang gabi po, no? Ay nawa ay patuloy kayong gabayan ng Panginoon. Ate Luz Lucy, magandang gabi po sa inyo. Okay, so tayo po ay nakatapos ng makapanalangin. Ah, kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari nyo pong ilagay sa comment section upang maisama sa panalangin. Kung kayo man ay may nais ipasalamat sa Diyos, maaari nyo rin pong ilagay sa comment section. Maaring maraming dahilan para tayo magkaroon ng kalungkutan, subalit lagi natin tatandaan ang ating pananalig at pananampalataya ay hindi nakabase sa ating kalalagayan, sa ating nararanasan, hindi nakabase sa yaman o nakabase man sa mundong ito, no? Lagi natin tatandaan, tayo po ay mga pilgrims dito sa mundo. At sa ating pag-aaral sa Genesis, makita natin si Abraham na tinatawag ng ama ng pananampalataya at isang larawan ng isang pilgrim o dayuhan. Nakita natin kung papaano ang kanyang buhay ay naging larawan ng pagpapatuloy, pananalig, pananampalataya, kahit sa panahon ng panghihina, panahon na kung saan siya ay na-compromise, makikita pa rin natin na ang Diyos ay naging matapat sa kanya. At maging yung plano ng Panginoon, bagamat may mga pagkakataon na ninais nilang unahan ang plano ng Diyos, ninais nilang unahan yung timetable ng Lord, ito po ay nagdala ng tinatawag na paghihinagpis, no? Matinding kalungkutan, pag-aaway, pagkakaroon ng division sa family. Ito. At may pagkakataon na gumawa rin sila ng hindi kaaya-aya, no? Pero naroon ang pagkilos ng Diyos, katapatan ng Diyos. Nung sila ay nasa Egypt, sila ay gumawa ng hindi tamang kwento. Subalit kahit sa ganung paraan, naging matapat pa rin ang Diyos. Sila ay iningatan, ginabayan at pinagpalo. Kahit na sa panahon na ninais nilang maumpisahan ang pangako ng Diyos, no? O matupad yung pangako ng Diyos at yung nga yung nangyari kay Hagar na inaral natin last week. Kahit sa gitna na yon, makikita natin na naroon pa rin yung paggabay, naroon pa rin yung pagkilos, naroon pa rin yung mapagpalang kamay ng Panginoon. At yan po ay isang bagay na napakalaki para sa atin dahil tayo rin ay dayuhan dito sa mundo at iba't iba yung maaari nating maranasan, no? Sila Abraham ay nakaranas ng taggutom, nakaranas sila na halos itatuwa na nila yung kanilang relasyon, nakaranas sila na pagmamadali upang matupad yung quote-unquote pangako ng Diyos sa kanila, no? Nilagyan nila ng human effort. Pero ganun pa man, sa kalagitnaan yon, may kita natin ang paggalaw at pagkilos ng Diyos.
At maaari ngang masabi natin yung kalalagayan nila ay ano na too late, 'di ba? Too late na. So, yan po, 'no? So, itutuloy po natin mamaya at salamat po sa pagsama. Atin pong sabayan ang awitin na ito ng pagkilala sa katapatan ng Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko.
Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid. So, magandang gabi po. Magandang gabi kay Ate Bing, kay Ate Alice, no? Ate Mary Joy. So, good evening po sa atin at salamat sa Diyos na tayo po ay minsan pa may pagkakataon na mag-aral, magpuri at kilalanin ang ating Diyos. So, tunay na mabuti po ang ating Panginoon. Kahit sa panahon na ito na maaring masabi natin maraming bagay na di mabuting nangyayari sa ating paligid, sa ating bayan, sa ating bansa, o maaring maging sa ating buhay o sa pamilya, hindi ho natin maitatatwa ang kabutihan ng Panginoon. Po. Sige po, tayo po ay dadako po sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga nais ipagpasalamat sa Panginoon, maaari niyo pong ilagay dyan sa comment section. At kung may nais rin kayong ipanalangin, maaari niyo rin ilagay sa comment section or i-message niyo po ako. Ito. Patuloy po tayo na dudulog sa Panginoon, mananalig, at hayaan na ang salita niya ang gumabay sa atin, maghubog sa atin. Po. Sige po, tayo po ay dadako na sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon sa gabing ito, sa pagpapatuloy ay dadako po tayo sa tinatawag na Covenant of Promise and Identity. No? Covenant of Promise and Identity. Yan. Alam niyo po, napakalaki ang pagkakakilanlan o yung identity natin. Napakalaki ng part niyan sa ating buhay. No po? Kung hindi natin kilala kung sino tayo, ano tayo, ay mas malamang na tayo po ay maligaw at makompromise. No po? Ang tao na hindi nakakilala sa kanyang sarili ay matatawag na wala sa kanyang sarili. Delikado yon. Apo, mainam na kilala natin ang ating sarili. At the same time, ang pinakamalaga rin, yung, yung promise ni Lord. No? Alam niyo po, yung identity and promise, magdudugtong yan para mangyari yung tinatawag na purpose natin, no, sa buhay. At bawat isa naman sa atin ay may tinakda ang Panginoon, may plano ang Diyos, may purpose ang Lord bakit tayo naririto. Okay. So covenant of promise and identity. Ito na po yung pivot period kay Abram, no? Remember, siya po ay Abram pa rin hanggang chapter 16. Pero dito sa chapter 17, dito magkakaroon ng pagbabago. Pagbabagong malaki. So, tingnan po natin, no? Okay, pagbabago na yan. Meron nga ba? Okay. So, ito po yung Genesis 17. So, sabi doon sa Genesis 17, makikita po natin yung covenant of promise and identity. At ang key verse po natin sa chapter 17 ay yung verse 7. I will establish my covenant between me and you to be your God and the God of your descendants after me. So dito po makikita natin ang pakikipag-ugnay ng Diyos kay Abram. No? Na ang Diyos ang siyang magiging kanyang Diyos at ng kanyang mga inapo. No? Yung family niya ay maglilingkod sa Diyos na buhay. Okay.
So ano po ang kahulugan nito? Po, tingnan ho natin yung synopsis o yung buod ng Genesis 17. Sabi rito, Genesis 17 is a turning point in Abram's journey. After years of waiting, God reaffirms his covenant, changes Abram's name to Abraham. Yung name po yung Abram po ay higher father. At ang Abraham naman po ay father of many nations. And Sarai to Sarah. Alam niyo po yung Sarai at Sarah halos magkatunog yan. At sa depende kung kaninong commentator o Bible scholars ang nag-aral, ang pagkakasabi nila, no? Yung Sarai at Sarah ay may kaugnayan na sa salitang my princess. No? So, si Sarah ay my princess. At yung Sarai naman ay ganun din, no? At sabi naman ng iba ay yung Sarah ay my lady or woman, noble woman, no? Anyway, ang malinaw po ay yung kay Abraham, from higher father to father of many nations. Okay. So, sa pagbuo ng covenant na ito, ang circumcision ang naging sign ng identity ng covenant ng God kay Abraham at sa kanyang descendants. No? So itong chapter na to highlights God's faithfulness, the importance of identity in Him, and the call to walk blamelessly. So dito makikita ho natin na na importante ho yung identity, no? Na tayo po ay mag-walk according to our identity. Okay? Napaka-importante niya. So for migrants and believers or pilgrims, it speaks belonging, covenant identity, and hope in God's promises even in foreign lands. At lahat naman po tayo nasa foreign land. Kahit ikaw ay nasa Pilipinas, as a believer, foreigner ka pa rin dyan. Bakit? Kasi nga tayo ay citizen ng kingdom. Citizen tayo ng kaharian ng Panginoon. So yan po yung ating synopsis. Okay? O yung ating buod, no? So ito po yung ating number 1 point. God's call to walk blamelessly. God's call to walk blamelessly. Paano raw ang panawagan ng Diyos? Tayo po ay lalakad at mamumuhay, no? Nang walang bahid. Diba? Napakahirap ata yan, no? Pero yan po yung panawagan sa atin, mga kapatid, no? At nawa, tayo po ay nakakaunawa, no? Sabi rito, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I will confirm my covenant between me and you and will greatly increase your number. So ito po yung pakikipag-usap ng Diyos kay Abraham. At gaano kabata si Abraham? 99 years old. So yan, no? 99 years old. Sino ho ba rito ang 90 na? Meron ho ba? Kung meron hong 90, thumbs up, no? Pagka meron namang 80s, paki-clap your hand na lang. No? So congratulations po pagka umabot kayo ng more than 70, yan po ay isang malaking pagpapala na sa Panginoon. So ang unang panawagan ng Diyos kay Abram is for him to walk before him and be blameless. No?
Okay. Ano pa yung patungkol dito sa walking blameless, no? Sabi rito, God appears to Abram, commanding him to walk faithfully. Yan. Being blameless is to walk faithfully. Faithful doon sa sinasabi ng Panginoon, faithful sa kanyang promises, faithful sa kanyang word. So God appears to Abram, commanding him to walk faithfully. Pilgrims face pressure to compromise. God calls his people to integrity and faithfulness wherever they are. At ito po ay napaka-importante ito, mga kapatid. No? Kung ang bawat tao, bawat mananampalataya ay magiging matapat, no? Mayroong integridad at talagang faithful, no? Matapat sa saan man sila, ay ito po ay isang magandang patotoo bilang mananampalataya. So, may mga pagkakataon na maaari tayong ma-pressure to compromise. At yan po ay nangyari kay Abram nung sila ay pumunta sa Egypt. At sinabihan niya si Sarai na sabihin na sila ay magkapatid imbis na mag-asawa. Yan po ay malaking compromise, no? At mababahiran yung integrity at faithfulness natin pag tayo hindi nagsasabi ng matapat. Okay. Sa 1 Peter 1:16, no, ang sinasabi ng kasulatan, be holy because I am holy. Napakabanal ng ating Panginoon at to walk blamelessly is to walk faithfully and to walk holy before God. Yan po, banal at matapat na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Coram Deo, na tayo po ay namumuhay na ang ating buhay ay hantad, no? Nakikita ng Diyos, nalalaman ng Panginoon. Walang makakapagtago sa Kanya at wala tayong maitatago sa Kanya. Okay? So, number 2, covenant reaffirmed and names change. Yan. Ito po ang talagang sinasabi ko ngang paibot eh. Sabi ron, Abram fell face down and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. Okay, no? Ano po, yun yung ni-reaffirm ng Lord, yung covenant niya, no? Na siya ay kasama niya. At dito po ay inelevate ng Diyos si Abram mula sa pagiging tatay lang, no? O yung honored father, no? O higher father, patungo sa father of many nations, no? So si Abram ngayon ay magiging ama ng maraming bayan, maraming bansa. At yan po ay nangyari at nangyari, no? At tunay nga na pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa buhay ni Abraham. At ang sabi ro sa verse 6, I will make you very fruitful. No? Fruitful, mabunga. I will make nations of you and kings will come from you. So, ngayon, hindi na lamang basta siya manlalakbay, no? Hindi na lamang magiging palaboy sila, no? Sila ay magiging mabunga, magiging bansa, at magkakaroon ng hari. Okay, yan po yung covenant, no? At binago pa yung pangalan. Okay.
Patuloy natin. Sabi ro sa verse 7, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you are now an alien, I will give you as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. So, ayan po, ang Diyos mismo ang nagbigay sa lahi ni Abraham sa Canaan, kung saan ngayon naroon ang Israel. No? Ito po ay pangako ng Diyos. Almost 4,000 years na. No? Okay. So pangako yan ng Panginoon. Kanino? Kay Abraham. Okay. Ano pa yung makikita natin dito? Sa verse 15 to 16. No? God also said to Abraham, as for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her, and I will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of people will come from her. Kings of people. No? Talagang pinagpala silang dalawa. At anong edad yan, mga kapatid? Kinaugnay sila ng Panginoon nung si Abraham ay age 99. No? Age 99 siya nang pinalitan yung kanyang pangalan. At pinangakuan na magkakaroon sila ng anak. Alam niyo po, talagang yan po ay himala ng Panginoon. At makikita natin ang Diyos pag nangako talaga, siya po ay may kakayanan, gusto niya, at maganda ang plano niya at pangako niya, no? At i-elevate po tayo, no? So Sarai magiging noble woman, no? At siya po ay gagamitin ng Diyos. Sabi ron, I will bless her and will surely give you a son by her. Di ba, last time nga, yung ginawa nitong si Sarai, ay kinuha si Hagar upang maging kapalit niya, no? O para doon sa pamamagitan ni Hagar ay maipanganak ang iniisip nilang magiging anak na lalaki ni Abram. Pero hindi yun ang pangako ng Diyos. At hindi yun ang plano ng Diyos. At kung tayo man ngayon, no? Ay nasa punto na para bang nagtatanong tayo kung kailan matutupad yung mga pangako at plano ng Diyos sa ating buhay. At lagi natin tatandaan, ang matapat ang Diyos. Yung timetable ng Diyos ay hindi katulad sa ating timetable. Yung kanyang isip ay hindi katulad ng ating pag-iisip. Yung pagtitiwala sa Diyos ay pagtitiwala na yung kanyang plano ay paghaharian niya at mangyayari ayon sa kanyang kapangyarihan, kalooban, at kapanahunan. Yan, no? Yan po ay isa sa mga bagay na dapat nating nauunawaan bilang mananampalataya. Dahil sa pagmamadali, mas malamang tayo'y maging mali. Yan. At nangyari nga yun kay Hagar, di ba? Kay Sarai at Hagar. Sa pagmamadali, mas malamang tayo'y maging mali. Yan. Okay? So, nawa ito po ay maging ano sa atin. So, patuloy po tayo. So, Abraham becomes Abraham, Sarai becomes Sarah. God promises nation and kings through them.
Hindi lamang isang anak, kundi mga bansa at mga hari ang dumadaloy sa kanilang katawan at ilalabas. Kaya ho tayo mga kapatid bilang mananampalataya, wag ho natin titignan lang yung buhay ho natin, no? Titingnan natin yung next generation. Ayan nga yung magiging topic natin sa discipleship ito coming Sunday, no? About the next generation church. At kung kayo po ay may planong mamasyal, wag muna siguro sa Sunday, sa next Sunday na lang, no? Pag-usapan natin yung next generation. So ito nga ang pangako ng Diyos kay Abram, no? Naging Abraham siya, si Sarai naging Sarah, and then God promises nation and kings through them. So mga kapatid, our identity is redefined, no? Yung identity ni Abraham was redefined by God's covenant, not by circumstances. So ano ba yung circumstances niya? Circumstances niya, may edad na siya, 99 years old. Si Sarai ay barren, no? So yun yung circumstances nila. Pero may covenant ang Diyos sa kanila. So hindi natali sa kanilang edad at mga kakulangan o kahinaan ang pangako ng Diyos sa kanila. So may pagkakataon as pilgrims and migrants, we may feel displaced, but God gives us a lasting identity. Tayo po mga kapatid, tayo po ay bagong nilalang at tinawag tayong friends of God. Diba? Tayo po ay kaibigan na ng Diyos. Yan po ay isang identity na dapat na mas nauunawaan ho natin. No? Kaya tayo po ay nakakapasok doon sa dakong kabanal-banalan, nakakapanalangin, no? Upang mailagak natin sa Panginoon yung mga nilalaman ng puso natin, isipan, plano, o pagiging dismaya, na pwede nating ilatag lahat ang yon sa Panginoon, no? At lagi natin tatandaan, iba na yung identity natin. Tayo po ay tinawag na anak ng Diyos, friends of God, we are co-heirs of Christ, tayo po ay tinawag na mga tagapagmana ng Diyos, no? Tinawag tayong liwanag, tinawag tayong asim, no? So yung mga bagay na yon, yun ay nagpapakilala sa atin kung sino tayo, yung ating identity. At tayo nga ay children of God. Sabi rito, to all who receive Him, He gave the right to become children of God. Ano ngayon ang identity mo? Dati ang identity natin, tayo ay enemies of God. Dati ang identity natin, kaaway tayo ng Diyos. No? Pero ngayon, nung tinanggap natin ang Panginoon, to all who receive Him, He gave the right to become children of God. Ikaw, kapatid, na nakakapakinig ngayon, ikaw ay anak ng Diyos. At dahil anak ka, may mga pribilehiyo, may responsibilidad, at mayroon din eternal na identity. No? Okay. Walang makakaagaw sa atin ng pagiging anak ng Diyos. Okay. So, eto na, nag-covenant signing na. So, ano ang covenant sign? No? Circumcision. Yan, may kita natin. Basahin po natin. Then God said to Abram, as for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you, for the generations to come. This is my covenant with you and your descendants after you. The covenant you are to keep. Every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be the sign
of the covenant between me and you. For the generations to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner, those who are not your offspring. No? Alam niyo po, ito po talaga yung ano no, design. At buti ito ay ginagawa na rin ngayon no, yung pagtutuli na bata pa ay tinutuli na. Alam niyo po yung 8 days old ayon sa ibang pag-aaral ay tama at eksakto ang pagkakaroon ng 8 araw na pagtutuli pagkatapos maipanganak. Ayon sa pag-aaral ay yung araw na yan, no? Ang ano ang bata ay meron ng coagulant o bagay sa kanyang dugo na nagiging dahilan para maghilom kaagad yung sugat. Yan po ay isang bagay na makikita ho natin no na yung siyensya nagpapatunay na o nadidiskubre na tunay yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay? So, yan po. Okay, tuloy natin. No? So, whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. Any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people. He has broken my covenant. Ito po yung Abrahamic covenant. Okay? Sa New Testament, hindi po siya salvific, no? O hindi siya patungkol sa kaligtasan. No? At bilang Gentile believers, hindi naman tayo inoobliga. Pero, ganda rin, no? Ang mga Pilipino, nag-o-observe nyo. Okay, tingnan ho natin. Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. Okay. Napaka-importante yan, lalo na sa Abrahamic generation. O yung mga lahi na nanggaling kay Abraham. Okay. So, tuloy natin, no? Covenant sign, circumcision pa rin. Circumcision is given as a physical sign of belonging. Okay? Believers today are marked not by outward signs, but by inward transformation. Pilgrims carry the mark of faith wherever they go. So tayo naman, mga New Testament believers, circumcision is of the heart by the Spirit. Tayo po yung circumcision natin o yung marka natin ay yung marka ng pusong tinuli, no? Minarkahan ng Panginoon. At ito po ang nagiging dahilan ng pagbabago o pagpapakita na tayo po ay nagkaroon ng covenant kay God, no? Yung binagong puso. Okay? Mahaba-haba yun pagka pinaliwanag natin ngayon, pero pagpapatuloy po tayo, no? Sa ating pag-aaral. Okay. So sabi rito, Abraham fell face down. He laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? And Abraham said to God, if only Ishmael might live under your blessing. Then God said, yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant.
for his descendant after him. No? So, mga kapatid, no? Si Abraham talaga may mga pagkakataon talaga na yung grace ng Lord parang ang hirap tanggapin. At dito makikita natin, ang hirap tanggapin. Nahirapan silang tanggapin, no? At natawa pa. Bakit? Anong nakikita nila? Nakita nila yung kanilang edad, yung kawalan nila ng kakayanan, no? Ng mga anak, no? At sinabi pa niya Abraham, kung po pwede nga si Ismael might live under your blessing, no? At sabi naman ng yes. Pero alam natin na pinagpala rin si Ismael. Pero ang pangako ng Diyos at ang pinili ng Diyos ay si Sarah, at si Sarah mismo ang manganganak, at ang pangalan ng kanyang anak ay si Isaac. At mula doon kay Isaac po, doon po yung lahi na gagawing kasangkapan ng Panginoon upang ipanganak ang Kristo. Okay. At yun po ay napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. So tuloy na ho natin. No? And as for Ismael, I have heard you. I will surely bless him. I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into great nation. But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year. When he had finished speaking with Abraham, God went up from him. So tuloy ho natin. So Abraham laughs at the promise of a son in old age. Natawa si Abraham, di ba? Ay, biro nga nyo naman, 99 years old at magkakaanak, no? Sino bang may makakaisip nun po? Pero alam niyo po, talagang ang kaisipan ng Panginoon ay hindi nating kaisipan. Ang plano ng Diyos at kaparaanan ng Diyos ay laging mas mataas sa ating plano at kaparaanan. At minsan, maaari tayong matawa, pero mga kapatid, no? Matapat ang Diyos at huwag lagi nating titignan yung ating kalalagayan. Ang titignan natin ay yung kakayanan ng Diyos. Okay, tinampaho natin. God assures that Sarah will bear Isaac. Even when promises seems impossible, God's word stands. Pilgrims can trust His timing and provision. Okay, tingnan ho natin ulit, no? Even when promises seems impossible, God's word stands. Pilgrims can trust His timing and provision. May time ang Lord, may provision ang Lord. Pagkakalooban niya, siya ang magtutustos. Bakit? Dahil walang imposible sa Panginoon. At sabi nga dun sa Genesis 18 verse 14, is anything too hard for the Lord? No? So tingnan natin, yung ano ba yung connection nito sa gospel? Okay? Number one, the covenant points to Christ who fulfilled God's promises. Circumcision foreshadows the new covenant in Christ marked by the Spirit. O, siyempre, sa circumcision, meron din blood, di ba? And then, yung marked by the Spirit. Okay. In Him, you were also circumcised by Christ. Kanino raw? Sa pamamagitan ni Kristo. Tayo po ay na-circumcise. Saan? Yung puso ho natin. Po. At ngayon, naisulat na sa atin yung laws ng Lord sa puso natin. Kaya nga po, ang palatandaan ng mananampalataya, ang sabi ng Panginoon malalaman nila na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y nag-iibigan. So, yung pag-ibig ho, ano, yung sa puso, yung pagmamahalan, yan po ang marka
bilang mga mananampalataya. Yan po yung good connection yan sa gospel. So ang takeaways natin, number one is to walk blamelessly. God calls us to integrity. Ano po? Mamuhay tayo na buo. Mamuhay tayo na matapat. Mamuhay tayo na matuwid. Okay? Identity is redefined by God's covenant. Tayo ngayon, yung covenant dahil nag-enter tayo sa covenant kay God, tayo ngayon ay children of God. No? Na bago na. Hindi na tayo enemy, tayo ay friend, hindi na tayo ah, mga tao na walang walang saysay, tayo'y patay dati, sabi ng salita ng Diyos. Ngayon tayo ay buhay sa Panginoon at tayo po ay kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus, anak ng Diyos at naging ilawan at asin sa sanlibutan. Okay? Faith marks us more than outward signs. Okay? Sa ngayon, sa New Testament, our faith marks us more than outward signs. Okay? Ano pa? God's promises stand even when impossible. At maaring tingin natin, ako, last quarter ko na. No? Huling yugto na ng aking buhay. Pero, kahit ganon, ang mahalaga, ang mga pangako ng Diyos ay mananatili. God's promises stand even when impossible. Imposible ba yung kalalagayan natin ngayon? Imposible ba yung kalalagayan ng iyong mahal sa buhay? May napakahirap ka bang pinagdaraanan, mga kapatid? No? Maaring para bang imposible na yung pangako na you and your household will be saved. Panghawakan mo na sa ating pananampalataya ay papasok ang kaligtasan sa ating pamilya. Meron bang bagay na mahirap sa iyo, maaaring karamdaman o sakit o pangangailangan? God's promises stand. Kahit na tingin natin ay imposible, ang pangako ng Diyos ay mananatili. Okay. Panghuli, Christ fulfills the covenant and gives us lasting identity. So tayo po mga kapatid ay may lasting identity as a child of God. So yun po mga kapatid ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos sa gabing ito. Salamat po sa mga sumama at dalangin ko na no, tayo po ay tayo po ay maging tunay na mananampalataya, no? At kung tayo man ay pinanghihinaan ng loob at maaring dumaraan tayo sa punto na ang nahihirapan tayong manalig o manampalataya sa mga pangako ng Diyos. O para bang tayo na no? Parang ayaw na nating hawakan yung faith, no? Hawakan ho natin. Kasi tingnan niyo si Abraham, di ba? Abraham, talagang hindi na nila hawak yung faith nila, pero hawak sila ng Diyos. No? Hawak sila ng Diyos. At yan po yung kagandahan po ng pananalig sa Panginoon, na ang pinakamahalaga ay hindi tayo ang humahawak Tayo ang hinahawakan ng Diyos. May mga pagkakataon, baka katulad ni Abraham, natatawa tayo sa mga pangako at maaring dumarating tayo sa punto na nakikita natin ang sarili natin. Maaring tingin mo ay hindi ka karapat-dapat.
Pero grabe na pinagpapala ka ng Diyos, no? Inaangat ka ng Panginoon, pero ganun ang biyaya eh. Unmerited favor. At ito po ay dahil sa katapatan ng Diyos, kanyang kapangyarihan at dahil ginusto niya. At yun po yung ginawa ng Diyos kay Abraham at Sarah. Ginusto ng Diyos na sila ay pagpalain. Sila ay pinangakuan. At kahit sa gitna na napakahirap paniwalaan, kumilos pa rin ang Diyos sa buhay nila. So, s- sige po, tayo po ay mananalangin. Kung kayo po ay may mga prayer request, no, ating pong pwede natin ipanalangin. At kung wala man, ay patuloy natin ipapanalangin, no? Yung mga nauna na prayer request, patuloy tayong mananalig, mga kapatid. Alam niyo po sila Abram, eh, talagang 25 years, no? Bago natupad yung pangako. Tayo naman siguro, baka baka nais natin na nawa sa isang linggo no? Kung hindi man 25 years sa May 25 matupad na yung pangako ng Diyos, no? Or after 2.5 years or 2.5 months or 25 days. Di natin alam. Pero ang mahalaga, alam natin na ang Diyos na nangako ay matapat. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala. Una, nagpapasalamat kami sa gabing ito na kami po ay may pagkakataon na dumulog sa iyo, mag-aral na yung salita, diskubrihin ang mga pangako mo, at patuloy na kilalanin ang paggalaw at pagkilos mo. Dinadalain ko po ang mga kapatid na kasama sa gabing ito at yung pang mga manunood at mag-aaral sa kanilang oras na kung saan sila pwede. Dalain ko po, O Lord, nakatagpuin niyo po ang bawat isa. Maaring ang ilan ay nais ng bumitiw at maaring ang ilan ay parang ayaw ng manalig at manampalataya. Katulad nila Abraham. Ngunit dalangin ko po, O Diyos, na bigyan niyo po ng panibagong sigla kami, O Lord. Bigyan niyo po kami ng bagong sigla na manalig sa iyo at maglingkod sa iyo, sumamba sa iyo, manalangin, mag-aral na yung salita. Bigyan niyo po kami ng panibagong sigla, Panginoon, na panghawakan ng mga pangako niyo. At dahil alam namin, O Diyos, ang iyong kaparaanan ay iba sa aming kaparaanan, ang iyong panahon at pagkakataon ay iba rin sa aming nasa isip na panahon at pagkakataon. At kahit sa gitna na kawalan, kung papaano sila Abraham at si Sarah, sa tingin nila ay wala na silang pag-asa, magkaanak, ay pinatibay mo ang kanilang loob at ang iyong pangako sa kanila. Panginoon, pagtibayin niyo rin po ang pananalig, pananampalataya ng bawat isa. Dinadalain ko po, O Diyos, sa mga magulang na iniiyak ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga anak. Dalain ko po na kayo po ang kumilos doon sa anak na iyon na ipinapanalangin, Panginoon. Kayo po ang magbago ng puso. Dinadalangin din ang mga pangangailangan sa pag-aaral. Panginoon, kayo po ang magbigay ng dunong, ng talino, Panginoon, sa mga kapatid, O Diyos, na nangangailangan, Panginoon, ng dunong na mula sa iyo. Dinadalangin din, Ama, yung pagkilos mo sa buhay, Panginoon, ng mga
mga kapatid na naghahanap ng trabaho, maaring ang mahal nila sa buhay, asawa o anak, o sila mismo ay naghahanap ng hanap buhay. Kayo po, Panginoon, ang magkaloob, Panginoon. At maging sa kapatid na nananalangin para sa kagalingan kay Maan, sa kanyang asawa, dalangin po ang kalakasan, kagalingan para sa husband ni Sister Maan. Dinadalangin din, Ama, Panginoon, ang patuloy mong pagkilos sa gawain, Panginoon, sa Sabado, doon sa Tauyen, Panginoon, sa mga ngaral, palakasin ninyo sa mga magpapaawi, tutugtog, sa bawat isa na kabahagi ay pagpalain nyo nga po. Pagpalain nyo rin po, O Diyos, ang gawain sa Sabado doon sa malapit sa 101. Panginoon, hinihiling, O Diyos, na samahan niyo po kami at pagpalain ang iyong salita'y maipahayag at sa mga susunod, Panginoon, kahit sa Sabado, sa meeting, dalangin ko po ang sa lunch meeting, ang biyaya mo, ang gabay ninyo. Pinapanalangin din ang gawain sa Hualien, O Lord. Gabayan ninyo at hipuin ang mga kapatid. Patuloy kayong magdagdag ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Inihiling, Panginoon, ang bawat kapatiran ay pagkalooban nyo ng katatagan kahit sa gitna ng mga pagsubok, O Diyos. Ganon din po sa Taipei, sa Nung'an, sa Chongsan. Dalayan ko po ang iyo pong mapagpalang kamay ang gumalaw at kumilos sa mga gawain. Ang iyong salita ay maipangaral ng malaya, na makapangyarihan. At patuloy kayo, Panginoon, ang gumalaw at kumilos sa buhay po ng bawat isa. Kayo po ang magpagaling sa mga may sakit, gumawa ng himala, O Diyos, magligtas at magpakita ng iyo pong mapagpalang kamay, O Diyos, at biyaya sa bawat isa. Inihiling, Panginoon, na patuloy kayo, O Lord, ang ma-glorify. Panginoon, sa aming bayan sa Pilipinas, hiling namin, Panginoon, na iyo nga pong kalingain, kayo po ang gumabay sa lahat ng namumuno, sa mga nakaposisyon at oposisyon, sila na kinikilala ng mga tao, naway maging mga tunay na modelo sila at magkaroon ng banal na takot sa iyo at talikuran ang gawa na hindi po kaaya-aya, ang katiwalian, talikuran, O Diyos, at isa-isang tabi, Panginoon, ang mga makasariling hangarin at nawa magkaroon tunay, Panginoon, ng banal na takot sa iyo ang lahat ng namumuno sa aming bansa, Panginoon. Ganon din po, pagpalain niyo po ang aming bayan, maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng dako at makita namin ang pag-unlad. Maingat po namin dinadalangin din ang Taiwan. Tuloy niyong ingatan, palingain, at patuloy na maging malaya, O Diyos. Sa iyo po ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po mga kapatid. No? Salamat sa pagsama. Kung kayo po ay may natutunan, kung sakali man, pwede nyo ilagay dyan sa comment section. No? Kung may napulot man kayo. Kung wala ay okay pa rin. So, God bless po. Magkita-kita po nawa ulit tayo sa awat biyaya ng Diyos sa next week na po.